mo lang, patay ka na. Sambit ng kanilang ama. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon. Palike na rin mga kabagis ko. Salamat. Nagliliyab noon ang katana ni Raymond at ang mag-ama ay nasa kaanyuan ng pagiging aswang. Yun nga lang, si Dara ay nasa pagiging tao pa na may maiitim na mata at mapupulang ugat sa muka. Samantalang ang ama nito ay may nagbabagang braso habang nakatutok sa liig ng daghamon ang kuko nito. Kaya ang tanging nagawa ng daghamon ay itaas na lang ang kanyang mga palad. Pagpapakita na di na ito lalaban. Kilala kita, Gabunan. Kaya alam kong wala akong laban sa'yo. Di ba ikaw ang isa sa naglagay ng mga selyo sa Bakunawa? Salita ng daghamon sa malalim at malaki nitong tinig. Pasensya na para sa kasama nyo pala. Ang makulit na kurkur at unlaon na ito. Alam nyo ba ang pangkat na sinasabi nito? Na nais niya akong mapabilang para sa isang digmaan? Dagdag na tanong pa nito sa kanila. Sa sinabi ng daghamon, si Dara ang sumagot dito. Ang pangkat na sinasabi ng kaibigan naming kurkur ay walang iba kundi kami. Kung nagawa mo akong makilala, dapat mo ring kilalanin ang aking mga anak na si Raymond at Dara. Singit na salita naman ni Seda habang ipinaparamdam sa daghamon ang malaimpyerno nitong presensya. Ngayon ko lang napatunayan na sadya palang napakalakas mo talaga, Ginoo. Sa pagtitig ko pa lang sa mga mata mo, ramdam ko na ang init ng purgatorio. Tugon ng daghamon. Maaari niyo na bang ibaba ang mga sandata niyo? Pumapayag na ako na makipaglaban sa halili niyo. Ngunit lalaban lamang ako kontra sa mga agaras at sa usapang ibang lahi na magagambala niyo. Labas na ako sa usapang iyon. Dagdag pa ng daghamon na para bang naglalahad ng isang kasunduan. Dahil sa sinabi ng nilalang, ibinabana ng tatlo ang kanilang mga sandata. Bumalik din sa pagiging tao noon ang kanilang ama. Gayon din ang nilalang na nasa harapan nila. Sadya palang malaking tao ang daghamon. Kahit na nasa pagiging tao ito, malalago ang buhok nito sa muka at maraming balbon ang buong katawan. May mga tattoo din ito sa katawan mula sa sinaunang panahon at nakasuot ng pang-ibaba na mula sa telang hinabing balat ng abaka. Naupo ito sa harapan nila habang nagsasalita. Ang mga agaras ay minsan na rin akong ginustong alipinin. Pero nabigo sila. Noong una, malaya pa akong nakakapaggala dito sa kabundukan ng Kanlaon. Pero nang nabalitaan ko ang pagsilang ng isang mangkukusim o mangkukusino na nagawang talunin ng isang mambubunaw na napabilang sa kanilang pangkat matapos ng laban, doon na ako nag-umpisang magtago sa lugar na ito na walang ibang nakakaalam kundi ang kurkur na ito. Dahil sa unlaon na kayang pumasok sa sabulag ng lugar na ito, panahon naman na siguro upang ipaglaban ko ang aking karapatang maging malaya. Hindi ba? Pagkatapos naman na magsalita noon, siya nga pala, Binibining Dara. Di ko pa nasasabi sa iyo ang tungkol sa mangkukusino. Isa siyang malakas na salamangkero na gumagamit ng mga inkantasyon ng mga demonyo at elemento ng kaliwa. Sa oras na ibinuka nito ang kanyang mga palad, lilitaw ang isang nagliliyab na libro. Kahit ang isang antingero na nagtatangan ng iisang mutya ay walang pag-asang matalo ang mangkukusinong yon. Salaysay ng kurkur na nagawa ng makabangon. Sinasabi mo bang mas malakas kaysa sa akin ang nilalang na yon, Manong? Tanong ng ama ni Dara. Di naman ho sa ganon, Ginoo.
Pero dito sa kabundukan ng Kanlaon, siya ang aming pinangingilagan. Tugon naman ng kurkura. Sa pagtugon ng kurkura, biglang nagbaga ang mga mata ni Cedric at napangisi ito na para bang nasisiyan pa sa kanyang narinig. Mukhang magtatagal ata ako sa lugar na ito. Napaka-interesante naman ng nilalang na sinasabi nyo. Tayo na, umuwi na tayo. Masyado nang malalim ang gabi. May trabaho pa kayo bukas mga anak. Baka tangaliin pa kayo. Wika ni Sed habang bahagyang ginilit ng matatalas niyang kuko ang kanyang palad, sabay abot sa kurkura. Tikman mo ang dugo ko, Manong, nang kagarang kang gumaling. Teka nga pala, ilang araw na kitang kilala. Ano bang pangalan mo? Wika ni Sed sa kurkur. Oo nga, Manong. Ano nga palang pangalan mo? Ang tagal mo na sa puder namin Pero di pa namin nalalaman ang tunay mong pangalan. Singit naman ni Dara. Nang makainom naman ng dugo ang kurkur mula sa palad ni Zed. Napapikit ito at napatingala sa langit na para bang ninanamnam ang lasa ng dugo ng demonyong gabunan. Salamat sa ibinahagi mong lakas sa akin, Ginoo. Pasasalamat pa ng kurkur kay Cedric. Ako nga pala si Ansing. Dagdag na pagpapakilala na nito. Ngumisi lang naman noon si Sed bilang pagtugon. Sa naganap na laban ng kurkur at daghamon, naging kaalyado nila ito. At sa kanilang pag-uwi, naging kaibigan din nito ang kurkur at ang unlaon. Pinatira nila ang daghamon sa kanilang likod bahay kung saan may nakatayong matandang puno ng akasya. Nagkaproblema lang sila nang ipakilala nila ang daghamon sa hamong dahil sa inakala ng hamong na isang pagkain ang daladala nila. Sa katunayan, kung di pa inawat ito ni Zed, di pa titigil ang mga yun. Pagtagal naman ng mga araw, naging magkakasundo na ang pangkat ni Dara. Lagi silang pinaaalalahanan ng kurkur tungkol sa paparating na digmaan. Ngunit dumating na lang ang araw na bigla na lang umalis nang di nila alam ang kurkur sa kanilang bakuran. Pero ayon sa daghamon, aakyat ito ng kabundukan para maghakot ng karagdagang puwersa. Mukhang di ka nagkamali sa desisyon iya na pagkatiwalaan ng kurkur. Biruin mo, nasa inyo ang banta ng kasamaan, pero siyang nagiging abala para magkaroon tayo ng sapat na kasama. Mukhang ang di biro ang sinasabi niyong lahi ng Agaras. Wika ni Sed na may pagkasabik pa ng ngiti. Nang isang araw, nang pareho silang nasa merkado, may lumapit na panauhin kay Raymond. Sinabi nito na gusto nitong alukin ng kanyang amo upang bilhin ang mga daladalang karne nito. Itinuro yon kay Raymond na panauhin at nakita niya ang mga karning dala nito na nakakarga sa likuran ng isang kalabaw. Sa tingin niya, yon ay karne ng baboy, kaya agad niyang tinawag ang amo niyang Chino upang sabihin ang nais iparating ng panauhin. Nang makita ng kanyang amo ang mga karning yun, agad nitong kinausap ang panauhin. Ikaw ba may dala karne niyan, kaibigan? Maganda at flesko pa. Magkano mo sa akin ibebenta yan, kaibigan? Wika ng amo ni Raymond na isang Chido. Abot kayang presyo lang ho, kaibigan. Hindi na ako magdadagdag pa ng presyo. Di naman ako napagod sa pagdala niyan dito Wika ng panauhin. Kanun ba, kaibigan? Sige, Lemon, hakutin mo na lahat ng kalning to. Ilagay mo sa ating imbakan para di agad masila.
Utos ng amo ni Raymond sa kanya. Ikaw, kaibigan, sunod ka akin. Kuha ako pambayad. Wika naman nito sa panauhin. Habang naghahakot si Raymond ng mga karning yun, napapansin niya na nakakunot ng noo si Dara habang tinitignan siya. Maya-maya, lumabas na ang kanyang amo kasama ang panauhing nagbenta sa kanila ng karne. Akala ni Raymond, normal lang ang lahat. Pero napapansin niya ang laging pagkamainitin ng ulo ng kanyang amo mula nung araw na yun. Nagtataka din siya noon dahil kukunti pa lang naman ang bumibili sa kanila ng mga karne. Halos maubos na ang nasa imbakan nila. Nang isang hapon, nung papauwi na sila, sinabihan ni Dara si Raymond na magdala ng karneng ibinenta sa kanila nung nagdaang araw. Hindi para lutuin, kundi para siyasatin. Napapansin din kasi ni Dara ang minsang pagsigaw ng amo ni Raymond sa kanya, na dati naman ay di nila nakikitang ganun yun. Oo nga mahal maging ako man, nagtataka. Parang naging ibang tao na ang amo ko. Wika ni Raymond kay Dara habang papauwi na sila. At habang binabagtas nila ang daan, may nakasalubong sila doong nagdaraan. Nakasakay ito sa kalabaw na may kargang mga bayong. Pagtapat nito sa kanila, nagwika ito ng, ikaw pala! Mabuti naman! At nagustuhan yung paninda kong karne. Yung amo mo, kumusta? Wika ng lalaking nakasakay sa kalabaw na tuwang-tuwa yung itsura. Pero parang sa pandinig ni Raymond ay nakakainsulto yung lalaking yun. At habang nagsasalita nga ang lalaking yun, nakangiti lang naman si Raymond. Ngunit si Dara ay nakatango at iba na ang sistenang nasa utak niya. Dahil sa pagbulong ni Iliana sa kanya ng, Dara, salot ang dalawang yan. Patayin mo sila. Patayin mo sila. Bulong ni Iliana sa isipan ni Dara. Paglampas ng panauhing yun sa kanila, tumatawa pa ito habang kalmadong nakasakay sa kalabaw. Ngunit sa pagtunghay ni Dara, napaatras at nagulat si Raymond. Mahal? Bakit? Tanong niya dito. Pero sa halip na tugunin siya ni Dara, tinawag nito ang panauhin ng may dalawang tinig. Manong, huminto ka. Dito ka pa talaga nagkakalat ng salot ha? Ilang taon lang nabiktima mo, ha? Wika ni Dara, paghinto ng panauhing yon, di nito nagawang makagalaw. Paglapit nito ni Dara, halos butil-butil na ang pawis nito sa katawan. Yung kalabaw na sinasakyan nito ay napaluhod na lang sa lupa habang umaatungal na para bang gusto nitong tumakbo. Subalit naging imposible dahil sa biglaang pagramdam nito ng nakatagong presensya ni Dara. Sino ka ha? Nanginginig na tinig ng panauhin. Bakit mo pa nanaising malaman kung naghihintay na sa iyo si kamatayan? Sumunod ka sa akin. Maotoridad na wika ni Dara sa kanyang dalawang boses. Dahil sa takot ng nilalang, wala itong nagawa kundi ang sumunod sa kanya. Si Raymond naman noon, tahimik lang sa paglalakad. At nang mapadaan sila sa puno ng kalumpang, pinatigil ni Dara ang panauhin at ang kalabaw doon, kasabay ng kanyang paghuni para tawagin ang hamong. Maya-maya, kumaluskos na ang mga dahon ng kalumpang, kasunod ng paglapag ng hamong sa lupa at pagturo ni Dara sa panauhin na isa palang aswang. Sinabihan nito ang hamong ng, ikaw na ang bahala sa kanya. Tinig ni Dara na may doble pa ring boses. Sa pagsipat ng hamong kay Dara,
ay ang pagsunod na nito. Binalingan nito ang panauhin. Pagkasunggab ng hamong sa mga nilalang, sinubukan pa ng mga itong lumaban. Nagawa pang makapagpalit ng anyo ng mga ito. Ngunit dahil sa lakas ng hamong, madali lang itong nabali ang kanilang mga buto, kasabay ng paggilit nito sa liig ng mga yun. At sa harapan ng mag-asawa, nilapan ng hamong ang dalawang aswang na nahuli nila. Matapos naman yun, bumalik na sa normal si Dara, kasunod ng pagtawag nito sa kurkura. Bakit ho, Binibini? May pag-uutos ho ba kayo? Tanong ng kurkura. Wala naman, Manong Ansing. Nais ko lang hong ibigay ito sa inyo. Wika ni Dara habang inaabot ang karne na ipinakuha niya kay Raymond mula sa imbakan ng amo nito. Pagkakuha dito ng kurkura, inamoy-amoy niya ito, at pagkatapos noon ay nagulat silang mag-asawa sa sinabi nito. Binibining Dara, karne ho ito ng tao. Mas mabuti pa hong ibaon nyo na lang yan kaysa ipakain sa akin. Di ko nagugustuhin muling mahumaling sa laman ng mga ordinaryong tao eh. Tugon ng kurkura habang ibinabalik sa kanila ang karne. Kaya wala silang nagawang mag-asawa kundi kuning muli ang karne sa kurkura. Kasi yun din ang payo sa kanila ng kanilang ama. Si Raymond na ang nagbaon nito sa lupa nang may 1 metro ang lalim. Pagbalik ni Raymond at Dara sa merkado kinabukasan, normal nang muli ang katayuan ng amo ni Raymond. Naging masiyahin na itong muli, at ang mga karning natira sa binili nito mula sa aswang ay palihim na sinunog ni Raymond dahil sa umaalingasaw na ito, at puro uod na rin ang iba doon. Lumipas pa ang ilang araw. Kinagabihan, bago ang kabilugan ng buwan, kinausap silang lahat ng kanilang ama. Silang mag-asawa, ang kurkura, daghamon at ang hamong, upang bumuo ng isang plano. Ayon sa plano ng ama ni Dara, na si Sedna, mas mabuting wala sila sa baryo sa oras na sumalakay ang mga agaras, para maiiwas nila ang mga ordinaryong tao na maaaring madamay kapag naganap ang digmaan, para na rin di matukoy ng mga kalaban ang kahinaan ng iilan sa kanilang pangkat, lalong-lalo na ang kahinaan ng hamong. Kinabukasan, nagpaalam sina Raymond at Dara na di muna sila makakapasok ng trabaho sa kanilang mga amo dahil sa problemang pampamilya. Wala namang naging kaso sa mga amo nila yon. Nang magbabandang hapon na, nagkunwari silang namamasyal sa baryo hanggang sa makalabas na sila doon, at ang tinungo nila noong lugar ay papasalubong kung saan unang sisikat ang bilog na buwan. Ang magkakasama noon, silang mag-asawa, ang daghamon at ang kurkura. Ang ama nila noon ay nakaantabay lang sa paligid kasama ng hamong. Nang makalabas na sila ng baryo, namahinga sila sa ilalim ng malaking puno kung saan gumawa sila doon ng siga para magkaroon sila ng tanglaw sa paligid. Sa pamamagitan ng gabay niyang si Ilyana, nagpakalat siya noon ng kakarampot ng presyensya sa paligid upang sa ganoon ay madali silang matunton ng mga agaras, at nang hindi na rin pumasok ng baryo ang mga yon, tahimik lang silang lahat noon, maiging nakikinig sa himig ng paligid. Makalipas ang ilang oras, matapos lumubog ng araw, unti-unti nang nagkakaroon ng malamlam na liwanag ang buong paligid dahil sa marahang pag-angat ng bilog na buwan. Maya-maya pa, biglang sumimoy ang malakas na hangin
dahilan upang maapula ang sigang ginawa nila. Kaya naman nagsipagtayo na sila noon para maghanda. Alam nilang nasa malapit na ang mga agaras, sa kadahilan ng nararamdaman na rin ng mag-asawa at Manong Ansing, gayon din ang Daghamon. Tara, maliban sa ating mga ama, may nararamdaman akong isang malakas na nilalang paparating sa atin. Siya na kaya si Orduha? Malamang-lamang, Eliana. Nararamdaman ko din ang napakadilim niyang presensya. Sagot ni Dara. At pagdaan pa ng mga ilang sandali, mula sa madawag at masukal na kakahuyan, may namamataan na silang mga nilalang na naglalakad. Nasaan yung tao ang mga yun? Subalit may mahahabang mga sungay. Kaya naman nagkubli muna sila noon habang hinihintay na makalapit ang mga kalaban. Nang nasa iilang metro na lang ang pagitan nila dito, doon na sila nagpakita sa mga kalaban. Ngunit ang unang bumungad sa kanila ay ang pulutong ng mga agaras, kung saan kasama doon si Orduha. Natigilan ang mga ito at makalipas ang ilang segundo, nagsalita si Orduha ng, Raymond, ganyan ka na ba kadesperado na ipaglaman ng babaeng ito? Nakakalimutan mo na ata, Raymond, na nakasalalay ang mga kababaryo nyo sa kasunduan namin ng mga ninuno mo. Pero sige, ayos lang. Sa gabing ito, kapag di ka namin nakuha, asahan mo ang malagim na sasapitin ng kababaryo nyo. Wika ni Orduha. Pero teka, papaano nyo nalaman ang aming pagsalakay? Mukhang napaghandaan nyo kami Dagdag pa nito. Matapos nung makapagwika, ibinuka nito ang mga palad niya habang nagsasambit ng mga salitang di nila maintindihan. Maya-maya, lumitaw sa harapan ni Orduha ang isang maitim na librong nagliliyab. Pagbukas ng librong yun, isang nilalang ang lumabas mula doon. Agad naman na napaatras ang Kurkur at Daghamon nang makita ng mga ito ang nilalang na tinawag ni Orduha. Ang ikran! Ang ikran! May pagkabahalang gigil ng tinig ng Kurkur. Sinasabing ang ikran ay nabubuhay na demonyo sa ating mundo. Wala silang sinasanto. Kahit malalakas na antingero ay kanilang binibiktima. Sa katunayan, kung may ranggo ang lahat ng uri ng aswang, sila ang nasa pinakaibabaw. Uwi ka ng Kurkura. Dahil sa mga sinabi ni Ansing, tumitig dito si Orduha habang nakangisi. Mukhang marami kang nalalaman, Kurkur. Ikaw kaya ang una kong tapusin? Sambit ni Orduha. Tapos na kayo ngayon. Kung sumama ka sana sa amin, Raymond, nung una pa lang, di sana tayo aabot sa ganito. Salita ng isang agaras na kabilang sa umatake sa kanila nung una. Dahil sa sinabi ng agaras, nanggigil si Dara. Mabilis niyang binunot ang kanyang karambit at itinuro kay Orduha. Subukan mo. Subukan mo lang, demonyo. Sa inabahaba ng panahon, bakit ngayon mo pa naisipang pagtuunan ng pansin si Raymond? Ngayong siya ay nagbibigay na ng kasiyahan at kahulugan ng aking buhay. Mamamatay muna ako bago mo siya makuha. Galit na wika ni Dara na may dalawang tinig. Ganun ba? Mamamatay ka muna? Pwes, yan talaga ang pakay ko. Ang patayin kayong lahat para makuha ang dapat ay sa amin. Sigaw ni Orduha kasunod ng pagsalakay kay Dara ng mga agaras. Ngunit bigla na lang tumiklop ang librong nagliliyab sa harapan ni Orduha.
kasabay ng paggapang ng ikran sa lupa nang nagpakita ang hamong. Kasama ang malademonyong gabunan na ikinakampay ang malalapad nitong pakpak sa ere, na ikinabigla ng lahat ng agaras sa buong paligid. Maging si Urduha ay ganun na lamang ang pagkagulat. Paglapag ng ama ni Dara sa lupa, nagsikaripas ng takbo ang ibang agaras dahil sa labis na pagkatinag sa ama ni Dara. Samantala, mabilis na ipinahigop ni Urduha ang ikran sa kanyang librong nagliliyab. Kasunod ng pagbibigkas ng mga inkantasyon nito at kasunod noon ang pagkakaroon ng isang portal na humigop kay Urduha na mabilisang naglaho na sa paligid kasabay ng portal na nilikha nito. Napakamot silang lahat ng kanilang ulo. Nakakadismaya. Tinakbuhan nila tayo. Alright, yon mga kabagis ko. Boom patis pala mga kabagis eh. Pati ako, Sed, nadismaya. Akala ko pa naman pang malakasan tong si Urduha. So yun, pasok na ang part 5 natin ngayong gabi. Wala muna tayong shoutout ngayon mga kabagis ko ha. Pero sa mga gustong makinig pala ulit ng Kalik, Aswang na Rebelde, nasa playlist na po ulit ng channel natin. Tsaka lagay ko na rin yung link sa description para din na kayo maghanap. Check nyo na lang sa description natin. So, ganun pa rin. Salamat sa suportang tunay.